nga pa. So, isang cheer up naman po dyan sa mga taong pinagpala ng ating Panginoon. At sa mga nasa baba naman, you can kindly, or you can send some cheer up or kamusta na kayo? Replyan nyo na lang ako, guys. And we have open seat po, so kindly, sa mga gusto pong umupo, the seats are open. Pa-self-mute na lang po ang bawat isa. So, we can run our program smooth and... Wait a second. Ayun, pasensya na. Tayo ay nautusan. Pero anyways, ayun po, magandang gabi. At I just want to say thank you, no, sa pamilyang ito na inopen yung opportunity para sa ating lahat na makapag-share tayo ng word. Hindi po aksidente na narito kayo. Hindi aksidente na nangyari itong araw na to na para hindi kayo makarinig. Maaring may purpose ang ating Panginoon kung bakit niya ida yung araw na to at makapakinig tayong lahat sa ibabahagi ng ating speaker today. So, as we start our program, for our call to worship, I am calling Sister Hatsu para sa ating call of worship, but okay, ako na lamang po. So for our call to worship and to follow by the praise and worship, so itutuloy-tuloy ko na po para para tuloy-tuloy ang ating program. So according to Psalms 10 verse 1 to 5, it says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is good. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations." Amen and amen. So, let's praise our Lord with gladness. So kung alam niyo po ang kanta, you can join me. Pwede kayong sumabay, pwede kayong umawit at tumalon sa ating papuri sa ating Panginoon. So let's worship the Lord with our heart and soul this night. This is Out of Darkness by Isaac Emmanuel. Amen. Thank you, Jesus. You know my story beginning to end, and I know you are my Lord and my friend out of darkness. You rescued me. You say I have no spirit of fear, for you are faithful in year after year out of darkness. He who rescued me. Oh, we call on Adonai, we call on Adonai. Jehovah Rapha El Shaddai, we call on Jesus Christ. Emmanuel, who gave his life, oh praise his holy name. The one who heals the blind, sick and lame, out of darkness we were saved. The darkness tried to unravel his plan, but my life was in
in the palm of his hand, out of darkness, you rescue me. Within his love I will always rejoice, and what he's done makes me wanna raise my voice. Out of darkness, he rescued me. Oh, we call on Adonai, we call on Adonai. Jehovah Rapha El Shaddai, we call on Jesus Christ. Emmanuel, who gave his life, oh praise his holy name. The one who heals the blind, sick and lame, out of darkness we were saved. The Lord Almighty reigns, the one who parts the sea and makes a way out of darkness. Jesus saves. Yes, Lord. Thank you, Jesus. I once was lost, but now I'm found, forever free. You brought me out. I once was blind, but now I see. Your love for me will never leave. What broke me down won't keep me down. You lift me up, I'm stronger now. Exalt the Lord, the King of Kings. Let all of his creation sing. Oh, praise his holy name. The one who heals the blind, sick and lame, out of darkness we were saved. The Lord Almighty reigns, the one who parts the sea and makes a way out of darkness. Jesus saves. Oh yes, Lord. Oh, praise his holy name. The one who heals the blind, sick and lame, out of darkness we were saved. Our Lord Almighty reigns, the one who parts the sea and makes a way out of darkness. Jesus saves. Oh, thank you, God. Thank you, Lord, sa kaligtasan, Panginoon, na palagi mong pinaparanas, sa pagmamahal, O God, na lagi mong ipinapadama sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Church, patuloy nating awitan yung ating Panginoon. Patuloy nating ibalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa Kanyang pangalan. Thank you, Jesus. Thank you. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee.
Your glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, Jesus. Thank you, Lord. Kasi papawitan pa natin ang ating Panginoon. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. And at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? And at the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, and you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. At the cross. When the fade falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I found where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? And at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Oh, thank you, Jesus, for doing those things for us na kahit hindi kami karapat-dapat, oh God. Patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo sa amin pinapakita yung grasya mo, yung pagmamahal mo,
yung mercy, Panginoon, sa buhay namin. The way how you bless us, O God. Thank you, Lord, for this moment. Thank you, Lord, for this night that we can worship you, we can glorify your name, we can lift your name on high, O God. Salamat po, O Panginoon, sa buhay ng mga taong narito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. O God, itago mo kami palagi, Lord, sa iyong likuran. At protektahan mo kami, Lord God, ng banal mong Espiritu. Hallelujah, Father. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. Ayun. Thank you po Ate Zia sa inyong magandang awit. Sa aking scripture reading po ngayon gabi ay matatagpuan po sa 2 Chronicles 15 verse 7. Ang sabi po dito, "But as for you, be strong and don't give up, for your work will be rewarded." Yun. Ito rin po yung akin isi-share po sa inyong gabi. Yun. In the past 2 months, ang aming family po ay sinelebrate po namin ang aming 2nd anniversary. And tinakal po nila yung Braveheart. Kung sino man po dito yung naka-attend sa aming anniversary noon October po yun po. Ito po, a bit similar po sa aming anniversary. Ang title ko po sa akin sermon ngayong gabi ay Warrior of God. Yun. Pero bago po nun, tayo po ay manalangin. Dear God, salamat po sa gabing ito na nandito po mali kami sa ibang VR na mag-share po kami muli ng inyong word. Panginoon, tulungan niyo po ako na naway i-share ko rin po ang akin nalalaman. At naway madami po kami matutunan ngayong gabi. At Panginoon, pinapanalangin ko po ang Holy Spirit na gabayan po ko, na bigyan po ako ng knowledge and wisdom para po ma-share ko po ng maayos ang aking verse for tonight. And to be a warrior, to be God's warrior. And salamat din po sa nagdaang araw ninyo po kaming pinantayan. At ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli po, salamat po sa batas ni Kap dito sa farm na to na tinanggap niyo po kami taos puso para makapag-share po kami ng aming nalalaman about kay God. Yun po. Kaya ko po tinitle na God's Warrior kasi isa rin po akong warrior ni God. Yun. Pero sa Bible po, meron po akong 3 tao na isi-share sa inyo na sila po ay dakilang warrior ni God. Warrior of God. Yun. Isa po doon ay si Job. Kung nabasa nyo po yung kwento ni Job sa Job nga po, yung buong chapter ni Job, malalaman po natin doon na isa siyang naging faithful kay God. Kahit tinep na siya, sinubukan na siyang itempt ni Satan, pero hindi po siya sumuko. Kaya ko siyang
tinawag na isa siyang warrior kasi pinakita niya na malakas siya. Hindi niya pinakita na naging mahina siya sa bawat pagsubok na kanyang naranasan. Nawalan man siya ng anak, nawalan man siya ng ari-arian at sa lahat. Pero naging strong pa rin po yung kanyang pananampalataya at hindi po siya sumuko sa bawat laban ng kanyang hinaharap. Yun po yung buhay ni Job. At isa rin po dito ay si Hannah. Kung alam niyo po yung kwento ni Hannah sa Samuel, 1 Samuel po ata yun. Basta. Si Hannah po, akala nila, isa siyang baliw. Nagpe-pray palagi doon sa temple. Kaya din siya naging God's warrior kasi hindi rin siya sumuko sa bawat trial sa kanyang buhay. Lagi siyang nagpe-pray kay God na sana na dinggin yung kanyang panalangin. Hindi po siya sumuko noon. Lagi siya nag-pray hanggang sa pinakinggan ng Panginoon ang kanyang mga dasal. Yun, isa rin po yun si Hannah. At yung isa po ay si Hagar. Alam naman po natin yung kwento ni Hagar, di ba po? Yung mistress ni Abraham. Di man siya mistress. Yun. Si Hannah po, nung siya ay nasa wilderness, hindi rin po siya sumuko sa bawat trial sa kanyang buhay. Hanggang sa pinakinggan din siya ng Panginoon na God sees her trials. Yun. Pero bago po ako magtapos, meron po akong isi-share na isang kwento na isa din po siyang warrior, God's warrior. Ito po ay truth to story po. Napanood ko lang sa YouTube o sa movie. Yan. Ang pangalan ng taong nito ay si Mr. Hacksaw Ridge. Kung napanood niyo po yan, maganda po yung story na yun. Si Hacksaw Ridge po, isa po siyang sundalo. Kauna-unang sundalo na Christian. Yun. Hindi po siya humahawak ng baril. Kasi nga, isa siyang Christian. Ayaw niya humawak ng baril. Ang hawak niya lang ay Bible. Yan ang kanyang dakilang sandata, yung Bible niya. Tapos, tinanong siya ng kanyang advice or captain ba yun? Yan yung captain niya. Diba kapag isa kang sundalo, meron din Sabado, ganun. Pero si Hacksaw Ridge po, sabi niya sa kanyang captain or supervisor, hindi siya pwede ng Sabado. Isa siyang Adventist. Isa siyang Christian. Kaya, kinausap niya yung kanyang captain na sana wala siyang activities sa Sabado kasi nga po isa siyang Christian. Pero sa pagdating po ng gera, yung gera po nila, bago po sila lumusog sa bakbakan, nagbasa sa Bible. Bago nun, yun, sumabak sila sa bakbakan. Dahil din po sa kanyang katapatan at hindi rin po siya sumuko sa bawat laban sa kanyang buhay, nagtagumpay po siya na
rescue yung kanyang mga kasama. Kahit wala man siyang armas, pero dahil alam niya na nasa tabi niya ang Panginoon. Yun po, at yung sa huli ay nagkaroon siya ng award na si Hacksaw Ridge ay kauna-unahang Christian na naging isang captain dun sa kanilang dun. Pero sa ating pong buhay, alam ko po dito, karamihan po sa atin na nakikipag-battle po tayo sa ating mga problema o kaya mga sakit na ating nararanasan araw-araw. Pero sabi nga po sa ating verse kanina, ay be strong and do not give up. Pero sa kahuli-hulian, meron din po tayo matatanggap na reward. Ang reward na po dun ay dun po sa langit na bayan. Yun. Kung ano man po yung sa inyong mga trials, lagi nyo pong isipin na lang po ang Panginoon na lagi sumusuporta po sa atin. Meron din po ako isi-share dito na quote. He is with you in every trial you face. So sa bawat trials na inyong face ganun, nandyan yung Panginoon. Lahat po tayo dito ay warrior of God. Yan lang po ang aking sermon ngayong gabi. Ay. Okay. Thank you for a round of applause. Maraming salamat, Sister Ruchi, sa shinare mong word today. Tunay nga, no, lahat talaga tayo is a warrior of God or God's warrior. Kung titignan natin right now, alam ko lahat sa atin maraming pinagdaanan. Even ako right now, may pinagdadaanan din ako. Pero lahat, dun mo makikita how God, kung paano ka binuo ng Panginoon para maging isang warrior niya. Ngayon po, dadako naman tayo sa may mga insights para dadako naman po tayo sa ating insights sa mga gustong mag-share ng kanilang natutunan from our preacher right now. So, ayun, meron po bang gustong mag-share ng kanilang mga insights sa patungkol sa ating word? Ayun, si Dr. Love. Diyan ka pala, Dr. Love. Okay, Dr. Love, you can share your insight whenever you're ready. The mic is yours. Thank you very much, Sister G. And Sister Ruchi. Para sa aking insight, we are all the true warrior of God. Siguro marami tayong pinagdaraanan sa buhay. Just like Job, Hannah ba yun? And also kung ano yung sinabi ni Sister Ruchi kanina, yung pangalan ng sundalo. So, magaling si Lord. Kasi although na marami tayong pinagdaanan, marami tayong battle na sinabakan, nakipagbakbakan tayo sa matitinding battle sa ating buhay, although physical, spiritual, yun ay tumatanda na tayo ay nagtatagumpay dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin tayo. Marami tayong sabihin na nating marami tayong naging sugat sa mga bawat labanan na yun. Pero still, God is always on our side. God is always victorious. Lagi tayong nananalo sapagkat tayo ay nananalig. Di ba? Nananalo at dahil nananalig.
tayo sa Panginoon. So, sabi nila, may kasabihan nga, a true warrior has their own scars. Hindi mo malalaman na ang isang mandirigma ay sumabak sa isang digmaan kung wala siyang sugat. Lahat tayo nagkaroon ng sugat, pero still lumaban tayo at pinakita natin kung gaano tayo katapang at naging matatag. That's why we are all the true warriors of God. So yun lang, and sana magpatuloy tayo mga kapatid sa ating gawain, sa ating mga ginagawa. Dahil hindi kahihiyan ang magturo at makinig sa salita ng Panginoon. Dahil balang araw tayo mga nakikinig ay magiging tagapagturo din ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So praise God ngayong gabi. Salamat po. Ayun, amen and amen. Tunay nga, no, na alam niyo, hindi ko rin kasi talaga din ma-into words kung paano, alam mo yun, alam mo na warrior ka eh. Alam natin lahat na warrior tayo ng Panginoon. But I cannot put it into words. Alam mo yun, para kasi sobrang angas ng Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin na hindi mo siya ma-put into words. And right now, kahit ako na natatouch din ako pag iniisip ko na, oh, we are a warrior of God. Na God built us to be a warrior. Hindi para manakit, hindi para lumaban dun sa buhay na tinatahak natin right now. Tandaan po natin, ang buhay natin is full of challenges, full of trials para ma-strengthen yung faith natin. So, it's part of life. Ngayon po tinatawagan ko po si Ate Jelay para sa kanyang insights. So, Ate Jelay, whenever you're ready, the mic is yours. Hello, good evening. Ayan, yes. Nagulat kayo, no? By the way, I am a trans woman. So, gusto ko lang talaga i-share sa inyo about my experience. Actually, two times na to nangyari sa akin. So, yes, napakabuti talaga ni God. Di niya talaga ako pinapabayaan since nung nadisgrasya ako. 15 years old kasi ako, guys. Disgrasya ako. Yes, I'm joining Fagents and marami akong racket dati. 15 years old ako, sumali ako ng Fagent. Then, ayun, mataas kasi yung heels na nasuot ko. Natipalok ako, nahulog ako ng hagdan. So yung hagdan kasi may nakalabas na kabilya. Alam niyo yung kabilya, panggawa ng bahay. So, natusok ako noon, tumagos. Yes, tumagos siya. So, natamaan po yung kidney ko. So, nawalan po ako noon ng malay. So, ayun, dinala po ako ng center. Wala na pong tumatanggap sa akin kasi nga, hindi na po kaya ng center yung ganong situation. So, dinala po ako ng Maynila para daw maagapan pa. So, hindi dahil sa pray ng lola ko at sa lakas talaga ng pananampalataya ng lola ko, wait lang, naiyak ako. Yun nga, actually nung pagdating daw sa hospital is tinatanggihan na ako kasi nga dinideclared na akong patay and wala na daw akong pulso. So, yun, hindi na wala ng pag-asa yung lola ko. Nag-pray lang siya na nag-pray na bigyan siya ng pagkakataon nga hindi ako mawala sa tabi niya kasi actually simula ng bata pa ako, iniwan ako ng totoo kong magulang. Lumaki ako sa lola ko. Then, yun. Apakabot talaga ng God kasi
Gumawa siya ng way. Gumawa siya ng way na, wait lang. Gumawa siya ng paraan. Merong taong gagamot sa akin. Buti na lang talaga may doktor dun sa kabilang hospital, katabi lang din. Actually, hindi naman malayo. Dinala ako dun ng kakilala ng tito ko. Kasi dun daw din ginamot yung ano. Trinay nila na maagapan ako. Kasi yung bakal, nakabaon pa rin siya. Umabot na ako ng one day na nakabaon yung bakal. Sabi ng lola ko, ano, wala na daw pag-asa ako na gagaling. Pero I'm so grateful po. Dahil andito ako ngayon nagsasalita at buhay na buhay. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na baguhin yung dapat baguhin. So yun, yung doktor na yun, hindi siya nag-alangan na tulungan kami. Actually, malaki din talaga na itulong niya sa amin kasi sinagot niya pa yung gamot ko pagkatapos ng operation. Oo, sabi kasi nung unang doktor, ewan ko lang kung tinatamad lang siya or hindi niya kayang gamutin yung ganong situation. Inano niya, pinalipat kami ng hospital. Then, yun yung nangyari. Pagkatapos nun, nabinat naman ako kasi napakano ko po kasi nagsisikap po kasi ako na magkaroon ng pera. So, lahat po ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok ko po. Kasi, mahirap lang talaga tayo. Mahirap lang talaga kami. Kaya nagpursige po ako na magsumikap na magtrabaho. Then, hindi pa dun, may nangyari pa sa akin. Nabinat pa ako. Nagdudugo po yung opera ko hanggang sa namaga yung loob. Kasi nga daw, sabi ng doktor, hindi pa pwede daw yun na ilakad-lakad. Kasi naka-wheelchair pa ako that time. So, nung feel ko na parang carry ko na kasi gusto ko talagang mag-join ulit ng pageant for hindi lang para pagtawanan or magpasikat. Kasi nga, walang-wala kami. Yun lang yung alam kong way na pwedeng pagkakitaan. So yun, nabinat na naman ako. Another gastos na naman. So, ayun, nakakita na naman kami ng taong tumulong. So, ayun, napakabuti talaga ni God. Di niya tayo pinapabayaan sa lahat ng oras na nangangailangan tayo. Basta, mataas lang talaga yung pananampalataya natin sa Kanya. So, yun lang. Grabe. Na-speechless ako ng bahagya doon. Sabi nga, no, when there are, parang, pag may sinaradong pinto, there will always be another door for you that the Lord will give to you. Lagi may pintong magbubukas para sa'yo. And sa buhay, praise God sa buhay mo, ate, kasi nakita mo nyo how one door closes and then another door opens. Nararattle to. Anyways, alam niyo ba, isa siguro ding patotoo namin. Kagahapon kasi may gawain kami sa family nila Ate Jelay din.
and gospel sharing yun. Alam nyo anong nakakatawa doon sa part na yun? Pero a bit na disappoint ako kasi hindi siya nakapag-testimony. But somehow, habang iniisip ko to ngayon, sabi ko, ang galing, hindi siya nakapag-testimony kagahapon. Pero ngayon, nagbigay ng daan yung Panginoon para i-testimony niya yung kanyang testimony. Na kung saan sobrang related sa topic natin. So, sobrang na-amaze ako na kagahapon kasi yung topic namin, hope in Christ. So, somehow, hindi ko siya ma-relate. Pero ngayon sabi ko sobrang marirelate talaga natin yung buhay ni Ate Jelay sa topic ngayon na parang siyang perfect example ng God's warrior. And ngayon nakaka-amaze ate kasi akalain mo nagpapatuloy ka. Tandaan po natin even sa simpleng bagay na to, God honors it. Kaya sobrang praise God sa buhay mo ate kasi talaga nakikita natin how the Lord works into your life. So ayun, meron pa po bang mag-share ng kanilang mga insights or even their testimonies, no? Buhay pa po ba ang lahat? Isa naman pong cheer up. Wala nang sumagot. Cheer up tayo dyan guys. Baka sa makabilang bahay na kayo. So, anyways, kung wala naman na pong mag-share ng kanilang insights, tayo po ay tutungo na sa ating closing song na pangungunahan ni Sister Shimei. So, Sister Shimei. Oh, si Sister Jane mo pala. Pasensya na po. Okay. So, napangungunahan po ni Sister, ni Brother Jane Woo. Pasensya na, brother. Muli. Sige, ulitin natin yung ating introduction. So, ngayon dadako na po tayo sa ating closing song na pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Jinbu. So, whenever you're ready, the mic is yours. Amen. Hallelujah. Praise God no ngayong gabing ito. At nawa yung si Lord yung ma-bless. And siya yung mag-glorify. Hello, good evening mga kapatid. And lalo din sa Batas Farm sa ating kakantayin damahin natin kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's so good that will bless your heart. I'm bringing more than a song, for a song in the message. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things I feel. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I needed. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of this world, no one could explain
Come to be so. You're my friend. All I do is love every single day. I'll bring you more than a song for a song myself. It's not what you have required. You took much deeper with me to the opens up to. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the thing I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. 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 You're looking into my heart, into my heart. You're looking 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 into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the thing I made. And it's all about you. It's all about Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for being lost. It's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the thing I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen, amen, hallelujah. Ano ba tayo? Anong kajijimunan to? Charis. Ayun, amen and amen. Ang gawain pong ito ay gawain po para sa ating Panginoon at para sa
kung sino pa pong matatouch ng word ngayong gabi. So, bago po tayo dumako sa ating announcement and closing prayer, nais ko lang po gawin ito. Nakalimutan ko siya gawin kanina. So, gagawin natin yung ginagawa namin usually na when I say God is good, you will say all the time. With open mic po. God is So, good lahat all tayo the time. open ng mic. And when I say all the time, you will say God is good. Ganon din naman po sa God mga is hindi good. nakaupo. Yes, God is good. So, ready na po ba ang lahat? Again, when I say God God is is good, you good all the all the time. time. Ayan, nag-practice na kaming dalawa. Perfect. Anyways, 3, 2, 1. God is good. All the All time. the time, guys. All the All the time. time. All the time. And all the time. God God is is good. good. Ayun. Pwede mag-MC, Amen. guys. Pwede mag-MC. Pwede po mag-apply lang po kayo sa akin. Anyways, so para po sa gawain, dadako na po tayo sa ating announcement. So para po sa ating gawain, the whole week. So ito po yung mga naka-line up na gawain ng Zion Family. So every Monday po, we have gospel sharing kung saan ang pinag-uusapan po dito ay it's all about gospel. So kung paano tayo maliligtas at kung sino si Jesus. So ito pong gospel sharing, there are kung saan po siya nagaganap, iba't ibang pamilya po kasi. So, sa ganap po na 8 p.m. or alas 8 ng gabi, siya ginagawa sa iba't ibang fam. Kaya po kung may mga kapatid kayong fam, you can invite them so we can gather gospel sharing to their family. So, yun, kung gusto nyo rin po sila pa-schedule, just message us para po ma-schedule namin kayo kung saan, kung anong araw namin kayo pwede ilagay. So every Tuesday naman po, and Sunday, meron po tayong awakening night. Kagaya po ng ginawa natin this time. So yung awakening night is katulad lang po siya nung ginagawang service sa ating physical church. So, pares lang po yan. Ang kaibahan lang naman po nila is online, itong awakening night natin dito sa WePlay. So, ayun naman po, kung gusto nyo rin pong magpa-schedule, feel free to message us para po ma-schedule namin kayo at malagay namin kayo at makapag-share kami sa inyong family VR. Next naman po, same time din po siya, meron 8 p.m. or alas 8 ng gabi. So, around Wednesday naman po, we have spiritual series night. So, ito naman po is meron tayong one-on-one interaction sa preacher kung saan nag-share siya, nagtatanong, tapos sasagot tayo. So, kaya one-on-one sharing din. And dito po, matututo talaga tayo ng mas malalim pa patungkol sa Biblia. Right now po, nasa kwento ng mga parables ni Jesus sa Bible. So, yan po ay medyo mas maaga ng bahagya, around 7:50 p.m. ng gabi sa family VR po ng Zion. So every Thursday naman po, we have prayer meeting. So yung prayer meeting po, ito yung gabi na nilalaan natin kung saan ipinagpipray po natin ang bawat isa. Meron din po naman tong sharing. It's all about prayer din naman po yung pinag-share kung paano manalangin, kung ano dapat ipanalangin. At kung may mga prayer items po kayo, no, feel free to message us para po mapagdasal namin yung mga prayer nyo. Or kung may prayer po kayo para sa ibang tao at may mga tao kayong gusto ipag-pray, feel free guys to message us. At yung ating prayer meeting naman po ay nangyayari ito sa ganap na alas 8 din ng gabi sa Zion Family VR po. So every Friday naman, we have cell group. So ito pong cell group, it's like a small gathering po na kung saan mayroong sharing at pag-aaralan din talaga mismo yung ibibigay sa inyong verses. At papalalimin pa po yung mga pag-unawa natin
sa Biblia. And meron din po tong one-on-one interaction sa lahat ng members. So kung gusto niyo pong umattend, feel free to join us sa VR ng Zion Family. Sa ganap po na 7:40 p.m. So medyo napaaga po siya. And every Saturday at Sunday naman po, meron kaming tinatawag na kids ministry or kids venture. So ito po yung typical na Sunday school ng mga bata. So kung may kakilala po kayong kung may mga anak-anakan po kayo or may kakilala kayong mga bata dito sa WePlay, yun, pwede niyo po silang akayin, no, sa ating kids venture or kids ministry para po matuto sila at mas lumalim pa po ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Ako po, bunga po ako ng kids ministry. Kaya right now, kung makikita nyo naman po, nagbunga din yung kung saan ako nagmula. Na, alam mo yun, habang bata pa po, mas maganda na pag makilala na po nila kung sino si Jesus at ano yung kayang gawin ni Jesus. So, yun, kung may kakilala po kayong bata, guys, go and invite them para hindi po natin sila nakikita kung saan-saan lang. So, di ba, mas better na natututo sila habang naglalaro sila dito sa WePlay. So, yung kids ministry po, same time, same Saturday and Sunday, 3 p.m. And meron din po tayo ng spiritual night every 5 p.m. At meron naman po kaming Bible study sa VR po ni Brother Senpai. So, Brother Senpai, kaway-kaway ka dyan. So, every 9 p.m. po, wala pong gawain sa Zion, pero may gawain po sa VR niya. So, dito nagba-Bible study sila, nag-aaral ng salita ng Panginoon, may sharing din po. So, if you wanted to go, mas gusto yung mas light yung preaching, mas light yung sharing, yun, you can go and visit his VR. Sa ganap po yan na alas 9 or 9 p.m. ng gabi. So, ayun. Yun lamang po when it comes to the schedule of Zion. So, right now po, we have the answering the call. Join our team. So, ito po yung sinasabi ko kanina kung bakit nasa ibang pamilya po ako, pero naglilingkod ako kasama ang Zion. So, kami po ay mga Jesus workers. So, kami po yung mga ayaw umalis sa pamilya, pero patuloy po na naglilingkod at sumasali sa gawain ng Zion. So, pwede naman po yun. Kung ayaw nyo talaga iwan yung pamilya nyo, pwede kayong mag-join sa amin. So, open po ang recruitment ng Zion family. Ay, ng Jesus Christ or Jesus workers. So, you can DM me guys para ma-orient ko kayo bago kayo ipasok sa banga. No? So, and kahit ano pong religion, you are accepted. As long as iisa po yung ating paniniwala. No? So, whatever religion you have, guys, you can join us. Just i-DM nyo lang po ako at sasagot ako at ipapasok ko kayo sa banga. So, yan. Another thing is, we have also po, meron kaming social media, like, ang tawag dito? YouTube and Facebook. Nag-loading sa apps. So, meron po kami, ang Zion family po ay merong YouTube and Facebook. Don't worry guys, hindi yan naka-monetize. Hindi po kami nagpapayaman. So, ginawa po namin yung page na yan for us na kung may gusto po kayong balikan na preaching or kung may na-miss po kayo kasi naglag kayo or hindi po kayo naka-attend that day, pwede niyo po siyang balikan at panoorin yung preach or yung word that day. So, yun po yung reason kung bakit ginawa po yung social media na to. Don't worry guys, hindi talaga siya naka-monetize. So, hindi kami nagpapayaman. Pero nagpapadami kami ng followers para mas marami pa pong maabot ang ating maabot na soul para maligtas, no? So, wala na ba ako nakalimutan na announcement? Ayun. So far, yun lang naman po. So, that would be all the announcement of Jesus or the Zion family. And yan, to end our program, of course, so sinimulan natin siya sa isang panalangin, i-end din po natin siya sa isang panalangin. So, Brother Senpai,
Alam ko ready ko na. So, whenever you're ready, I give you the mic. Di ko sure kung lag daw. Ay, di na opportunity, Lord, na makuban kami 3 makadungog sa imong pulong. Thank you, Lord, for letting us be your warrior, no? Thank you for guiding us every day. Salamat, Ginoo, sa iyong paghigugma. Wala kami mabuhat kung wala ka. Kining tanan among gipangayo, among giampo og gipanalangin, gipangayo no, sa imong ngalan. Hansaman sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Yes, amen and amen. Medyo pero nairaos naman, Brother San. So, maraming salamat po sa lahat ng umattend and especially sa family na nagbigay sa amin ng way right now para po makapag-share kami ng word ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Kapitan, at sa pamilya ng Batas ni Kap sa pagpapaunlak sa amin. Naway hindi ito ang pang-ilan at ang panghuli na makasama po namin kayo sa journey na to. So, ayun, maraming salamat din po sa mga umattend at sa nag-preach ngayong gabi. So, yun lamang po at maraming salamat. So, magpapaalam na po kami. Sige, ko na. Hindi ako si Jessica Soho, pero ako ililipad na. So, yun po, paalam po. Maraming salamat.